Kunin mo na lahat ng pera ko. Huwag mo lang akong saktan. Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Hanggat di mo bibitawan ang amo ko! Lalabas ang dinamulok ko! Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita. Salamat. Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, hindi man magustuhan ni Pipita ang naging trabaho niya sa bagong amo niya, wala siyang nagawa. Sinabi nito kay Kamuto na subukan niya at kung hindi niya makakaya, uuwi na lang sa kanilang lugar. Isang araw na nasa punerarya si Pipita, natuklasan nito ang ginagawa ni Lucas na embalsamador na nasa morgue. At ngayon, narito ang karugtong ng kwento nating pinamagatang Buy One, Take One na kabaong. Dito sa ating dula, Super Pipita. Hey! Kuya Lucas! Pipita! Oh! Ganyan ang ginagawa mo? Ay, Pipita! Binabalaan kita, ha? Huwag mong ipagsabi kahit kanino to, ha? Ha? Dahil kung di mo ko sundin, papatayin kita. Ano? Tinatakot mo ako? Hay! Ang sago ng ginagawa mo! Di ka ba nahiya sa sarili mo? Para kang baliw! Hindi kita tinatakot, Pipita. Gagawin ko ang sinabi ko kapag ka nagkamali ka, ha? Ay, tigil mo ng ginagawa mo kung ganyan. Kakaya ka. Huwag mo kong turuan. Umalis ka nga rito. Baka ano pang gagawin ko sa'yo, ha? Hindi ko maintindihan si Kamuto. Parang ang bigat ng problema niya. Di naman masabi sa akin. Ano kaya yun? Naglasing pa. Ngayon niya lang ginawa ito. Kung umiinom man, kaunti lang. Pero ngayon, nagpabili pa. Nahihiwagaan ako sa kaibigan ko. Kailangan malaman ko ang problema niya. Baka sakaling makatulong din ako. Nandito ka pa pala sa kusina, Pipita. Di mo pa ba tapos ang sabi mong gagawin mo? Tapos na po, ma'am.
nagtimpla lang ako ng gatas para mahimbing ang tulog ko, para lubos ako makapagpahinga. May problema ka ba? Parang balisa ka. Wala po. Hindi kasi nawaglit sa isipan ko ang bangkay ng dalaga na minikapan namin ni Sita kanina. Kawawa naman yun. Ganun ba? Kawawa sila ng kasama niya. Mukhang mayaman ng babae. Maganda pa man din. Parang anak siya ng mayaman. Ganun ba, Pipita? Na-aksidente daw sila pagpunta nila dito sa syudad. Yan kasi ang hirap kong minsan. Di sila nag-iingat magmaneho. Oo nga po. Sa bagay, masasanay ka rin, Pipita. Sana po. Sana matapos ko ang aking kontrata. Kung sakali man, di ko na makayanan. Sorry na lang po. Nakita ni Pipita ang ginawa ko kanina. Nakakaya naman. Bakit kasi pinanood pa ako? Nakakaya man pero wala akong magagawa. Yun lang ang alam kong nakakapagpaligaya sa akin. Lalo't wala akong asawa. Kung pwede lang sana, pagtiyagaan ko na lang si Pipita. Sa bagay, maganda siya. Kaya lang payatot at ang tangkad niya. Pero, pwede na rin. Pwede na rin asawahin ko siya kung gusto niya. Ay, hindi ako makatulog. Hindi mawala sa isip ko si Pipita. Nakatagay na nga ako eh. Umuwi na rin si Kulas. Ang loko. Minadali niyang ubusin ang laman ng puti para lang makauwi na. Ay, tatawag pa kaya si Pipita? Kung wala siyang tawag, makaraan ang 10 minutos. Matutulog na ako. Ay, naantok na rin ako. Wow, tumawag din. Hello, Pipita? Hello ka mo tao. Gising ka pa pala sa oras na ito. Oo, hinihintay ko ang tawag mo eh. Talaga lang? Oo naman. Kaya lang, pag hindi ko mahintay ang tawag mo makaraan ang 10 minutos, talagang matutulog na ako. Ay, kumusta ka? Saan ka natulog? Parang lasing ka yata. Ay, konti lang. Napatagay lang kami ng konti ni Kulas. Pang-alis ng pagod. Okay lang, basta wag sobra at hindi palaging lasing. Oo naman. Di naman ako lasing ko. Alam mo naman yan. Alam ko. So, saan ka matutulog? Sa kama. Ay, stay. Dito sa bahay mo, siyempre. Gaya ng sinabi ko, mahirap na. Maraming mawawala dito kung pasukin na magnanakaw ang bahay mo. Ay, maraming salamat ka mo to ha. Ang buti mo kaibigan talaga. Walang anuman. O ikaw, kumusta ka na? Gabi na, hindi ka pa natulog? Marami bang pinagawa ng amo mo? Wala, nagtimpla lang ako ng gatas. Di nga ako makatulog. Ay, ganun ba? Bakit? Anong hindi mo pa katulugan? May problema ka? Ay, meron. Hindi ako mapakali kasi. Pero, wag nating pag-usapan yun. Sige, matulog na tayo. Bye-bye. Ay, sandali. Ay, nagmamadali ka masyado ah. Bastang sabi ko sa'yo, kung hindi mo nakakayahin,
Ay, uwi ka na lang dito. Oo, huwag kang mag-alala. O sige. Good night na. Sige, good night. Bye. Ay, kahit pa paano, nakausap ko ang love ko na hindi ko alam kung love niya ako. Ay, masaya na ako. Sapat na yun sa akin. Baka naman may problema talaga siya sa trabaho niya bilang kasama ni Lucas doon sa punerarya at balak na niyang umalis. Nasabi na niya nung nag-usap kami. Subukan niya muna at tignan kung kakayanin niya hanggang matapos ang kontrata niya. Ang bait at ang sibag pa naman ng katulong natin. Ay, talaga. Meron yung isang araw na nagkwentuhan kami. Nabanggit niya na tapos pala siya ng kursong edukasyon. Kaso nga lang, hindi siya nag-exam ng board. O ganun ba? At marami na siyang napuntahan at naging amo. Galing pa ata sa Iraq. Oo daw. Isa siyang dating OFW. Mga tinaguriang bayani dahil sa ambag nila sa gobyerno sa pagpapadala nila ng dolyar sa mga kamag-anak nila. Naikwento niya sa akin yan. Marami talaga siyang alam na trabaho. Tingnan mo na nga lang. Professional driver pa siya. Oo nga. Ano kaya kung gawin na lang nating driver ng funeral car? Ano? Oh, para wala na siyang problema bilang assistant ni Lucas na embalmer. Ano? Oh, Pipita. Nag-exercise ka o nag-ensayo ka ng karate? Exercise lang po, sir. Oh, hindi naman yata. Kasi alam ko ang mga kata moves ng karate. Sir? Anong belt ang narating mo? White belt lang po, sir. Good, maganda yan. Kahit papano, may alam kang self-defense. May pagtanggol mo ang sarili mo sa kapahamakan kung sakali. Opo, sir. Siya nga pala, Pipita. Nasaan si Lucas? Hindi ko po alam, sir. Hindi naman yata umuwi kagabi. Ganun ba? Baka po natulog na naman siya sa punerarya. Maaari. Tinamad na sigurong umuwi. Sir, Ano yon? May sasabihin ka? Wag na lang po, sir. Wala. May problema ka ba, Pipita? Sabihin mo lang, huwag kang mahiya. Ano ba yan? Wala, sir. Alam kong mahirap ang trabaho mo bilang assistant ng embalsamador. Tsaga lang muna, wala pa kasi kaming makuha na kasama ni Lucas. Meron dati, kaso takot daw sa bangkay. Kung hindi kasi kasanay ang isang tao sa ganyan, ay nakakatakot talaga, sir. Alam mo, Pepita, di dapat katakutan ang patay. Kasi wala nang magagawa yun. Patay na. Ang dapat katakutan ay ang mga buhay. Tama po kayo dyan, sir. Pero, iwan ko kasi. Talagang hindi ako masasanay sa ganitong trabaho, sir. Ganun ba? Totoo nga po. Ang buhay, nakakagawa pa ng masama. Ang patay, hindi na.
sabi mo, Mauro? Kausapin ko si Pipita? Halata ko meron siyang problemang hindi niya masabi-sabi. Baka sa iyo niya sasabihin. Nahihiya sa akin. Tama ka, Mauro. Ako rin. May napapansin ako sa kanya. Mas mainam siguro kung kausapin mo siya. Baka sakaling masabi niya ang problema niya dahil parehas kayong babae. Kagaya kagabi. Nadatnan ko siya sa kusina. Nagtitimpla ng gatas para makatulog daw siya. Hindi naman siya ganun dati. Parang balisa. Masipag at mabait si Pipita. Sayang lang kung aalis siya. Oo nga. All around. Alam lahat ng trabaho. At nagtatrabaho na di na kailangan utusan at sabihin sa kanya kung anong gagawin. Alamin natin kung anong problema niya. Baka sakaling matulungan natin siya para lutasin kung ano man yun. Sige, kausapin ko. Kung kinakailangang dagdagan ang sweldo niya, Chato, gagawin natin. Basta hindi lang siya aalis sa atin. Okay. Di bale, hindi na natin siya pagbentahin ng kabaong. Mabutit, nadatnan ka rito sa garden, Kulas. Oo, alam ko naman na maraming trabaho dito. Mabuti naman. Medyo... Ngayon lang ako pumasok dito. Kasi naglinis pa ako sa bahay ni Pipita. Bahay namin ni Pipita, ang sabihin mo. Ano? Alam mo, Kamoto, maraming nagtataka sa mga kabarangay natin Oh, tungkol sa inyo ni Pipita. Talaga bang wala pa kayong nagkaunawaan o relasyon? Talaga naman nawala. Kahit nga sabihin ko, ayaw nilang maniwala. Ay, nako. Oo, Kamoto. Sa kabilang dako, Oh, maniwala lang sila dahil, ayun, nagkatulong ulit. Pero, mag-asawa na daw sana kayo. Ikaw na lang sana ang inaasikaso niya. ay mabuti sana kung may relasyon kami. Kung mayroon, talagang pagkakasalan ko na siya. Ano pa kasi ang ginagawa mo? Ang hinihintay mo? Magtapat ka na at magpakasal na kayo kung sakali. Oo, ganyan ang gagawin ko. Kahit anong mangyari. Kahit pa sinabi kong hindi na ako manligaw sa kanya. Ay nako, hanggang salita ka lang naman kasi. Ang daling bigkasin, ang mahal kita, Pipita. Ganyan lang. Anong mahirap doon? Ano? Kala mo madali lang yun? Oo naman. Ay nako, Kamoto. Tulad ng lagi kong sinasabi sa'yo, pag ganyan ka lang naligaw tingin, ay nako, baka maunahan ka pa. Ha? Wala na. Patay na ang naglason. Tatanda ka na talaga sa loob ng salawal mo. Kulas! Lucas! Kuya Lucas! Nasaan kaya yung... tumatayo na naman ang balahibo ko nito. Hindi ko maintindihan. Pinapatawag kasi ni boss dahil may i-deliver daw na kabaong. Wala naman siya dito. Baka doon sa kinalalagyan ng mga kabaong. Doon ko na lang puntahan. Ay! Ano ba naman? Si Mang Lucas, pasaway talaga. May napansin pa ako na ginagawa niya. Gumagamit yata ng pinagbabawal na gamot.
Ako sa lagay ng mga kabaong. Nasaan kaya si Kuya Lucas? Ha? May nakabukas na kabaong ron. Bakit dyan na naman siya natulog? Minsan, nakuli kong natutulog sa isang kabaong ah. Sabi na nga ba eh. Mang Lucas, gising ka na! Pinapatawag ka ni Boss Mauro! Naku, ayaw gumising. Ay, Diyos ko, hindi yata humihinga si Mang Lucas. Mang Lucas! Ay, kailangan ipaalam ko kina Boss. Patay na yata si Mang Lucas. Walang hiya ka, Lucas. Ano itong pinaggagawa mo, ha? Pasensya na kayo, boss. Medyo napasarap ako sa tulog eh. Mainit kasi sa loob ng kabaong. Ha? Sinong may sabi sa'yo na matutulog ka sa loob ng kabaong? Kung di ka pasaway talaga. Kung kasi boss, mainit kasi. Malabig kasi kung gabi. Huwag mo nang ulitin ang ginawa mo, ha? Opo, boss. Kasi di kasi ako makakatulog ng mahimbing. Parang nakikita ko kasi ang mukha ng mga binabalsamo ko. Lalo ng mga nabaril o nadisgrasya, naduguan. Sigurado ka na yan lang ang dahilan? Opo, boss, opo. Matagal na ako sa trabahong to. Pero parang panahon kasi na parang namumulto ako. Ngayong nakaalis na si boss, mag-usap na tayo, Pipita. Oh, anong pag-usapan natin? Huwag mong kalimutan yung nasabi ko sa'yo, ha? Binabalaan kita. Huwag mong sabihin kahit kanino ang nakita mo, ha? Yung ginawa ko ang ibig kong sabihin. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Kung ano-anong ginawa mo sa bangkay? Wala ka na dun. Bakit? Gusto mo na ikaw ang... Sige, subukan mo. Makita mo kung anong gagawin ko sa'yo. Ganon? Hinahamon mo ako, ha? Huwag mo akong ipahiya. Tandaan mo yan. Kung ano ang sinabi ko, gagawin ko. Papatayin kita. Oras na pinahiya mo ko. Ano ang mga susunod na kaganapan? Mga giliw naming tagapakinig, pakinggan bukas ang karugtong ng kwento natin sa linggong ito na pinamagatang Buy One, Take One na Kabaong. Dito sa ating dula, Super Pipita. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo!